Samantala, marami pong turista ang nagkansela ng pagbisita sa Pilipinas dahil po yan sa bakbakan sa Marawi, Marshalo sa Mindanao at ang nangyari sa Resorts World Manila. Pero ang Department of Tourism naniniwalang maabot pa rin ang target nilang bilang ng mga dadalaw na turista ngayong taong ito. Nakatutok si Tina Pangibanteres. Sa June 12 pa, formal na ilulunsad ng Department of Tourism o DOT ang bagong ad campaign na ito na ipinakita na sa isang press conference kanina. Kung dati, it's more fun in the Philippines, ngayon, experience the Philippines na. Ipinagmamalaki pa ng DOT na mula Enero hanggang Marso ng taong ito, halos 1.8 milyon na dayuhang turista ang pumunta sa bansa. Mas marami ng 11.4% kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Pero nangyari yan bago ang pagsalakay ng Maute sa Marawi, ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao at ang insidente sa Resorts World kung saan 38 ang patay. Dahil sa mga ito, may mga turistang nagkansela ng kanilang pagpunta sa Pilipinas. May mga pagtitipon ding kinansela. We are not dismissing this. We are of course very concerned about the cancellations. Tulad ng DOT, meron namang naniniwalang ligtas pa rin bumisita sa Pilipinas. It's a risk and you need to be careful, but I don't think it's as big a risk as it's made out to be. I wouldn't cancel my plans. They should come here? Yeah, I don't have any problem with it at all. I mean, I know there's problems down in Mindanao, but that's been going on long since I've been here. So I feel safer here than I probably did in parts of London. Ang DOT, kumpiyansang maaabot pa rin ang target na 7 million tourist arrivals ngayong taon sa kabila ng mga pangyayari. Every time there are travel advisories, every time nangyayari ito, there will always be cancellations. But at the end of the day, bumabalik naman sila eh. The data that was presented this morning of 11.4% of first 3 months is after the declaration of the state of lawlessness. We have seen that when they see that security is tight, it attracts tourists. Kasama sa mga ginagawa ng DOT para maengganyo ang mga turistang pumunta pa rin sa Pilipinas ay ang familiarization tours. Pagkausap sa mga airline para damihan ang flight sa iba't ibang lugar sa bansa at pagpapatuloy sa malalaking event gaya ng United Nations World Tourism Organization International Conference on Tourism Statistics ngayong buwan. Idaraos ito sa Marriott Grand Ballroom na kalapit lang ng Resorts World. Posible ring maging back-to-back host ng Miss Universe ang Pilipinas. Pag-uusapan pa lang namin, but the good thing about this one is sila mismo yung lumapit sa Department of Tourism if they can have Miss Universe done here in the Philippines. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.